Ang Detroit Pistons ay gumawa ng malaking hakbang upang baguhin ang kanilang kinabukasan nang ipalit nila si Isaiah Stewart sa Memphis Grizzlies kapalit ng 3 second-round picks bago ang 2026 NBA Draft. Bagamat maaaring mukhang maliit lamang ang trade sa unang tingin, ang epekto nito sa salary structure ng Detroit ay nakakuha ng malaking atensyon sa buong liga. Sa pamamagitan ng paglikha ng malaking cap flexibility, inilagay ng Pistons ang kanilang sarili bilang posibleng kalahok sa karera para makuha ang ilan sa pinakamalalaking pangalan sa NBA. Ayon kay Brian Windhorst ng ESPN, maaring tuklasin ng Detroit ang mga oportunidad na kinasasangkutan ni LeBron James at Kawhi Leonard. Agad na nagdulot ng espekulasyon ang pahayag na ito kung naghahanda na ba ang Pistons na pabilisin ang kanilang rebuilding timeline matapos ang matagumpay na 60 wins na season na nagtapos sa nakakadismayang pagkatalo sa second round ng playoffs. Dahil matatag nang naitatag si Cade Cunningham bilang sentro ng prangkisa, tila determinado ang front office ng Detroit na samantalahin ang kanilang kasalukuyang pagkakataon upang maging kompetitibo. Ang organisasyon ay mayroon na ngayong cap space, trade exceptions, at iba pang karagdagang financial tools na maaaring gamitin upang habulin ang isang high-profile acquisition na kayang iangat ang koponan sa lehitimong paglalaban para sa kampyonato. Maaaring maging perpektong kaparehan ni Cade Cunningham si Kawhi Leonard. Sa pagitan ng dalawang superstar na option, maaaring si Kawhi Leonard ang mas akmang basketball fit. Sa kabila ng pagiging nasa kalagitnaan na ng kanyang 30s, patuloy pa rin siyang naglalaro sa elite level kapag siya ay malusog. Ang kombinasyon ng kanyang mahusay na pag-score, depensa sa perimeter, karanasan sa playoffs, at pamumuno ay makatutugon sa ilang pangangailangan ng Detroit roster na patuloy pang hinuhubog ang kanilang pagkakakilanlan sa postseason. Ang iminungkahing trade package na kinabibilangan ni Tobias Harris, Duncan Robinson, Ron Holland, at mga future first-round picks ay magbibigay daan sa Pistons upang makuha ang isa sa pinakamahusay na two-way player sa liga nang hindi tuluyang winawasak ang kanilang pangunahing core. Sa pananaw naman ng Clippers, ang ganitong kasunduan ay maaaring magbigay ng future draft capital at dagdag na financial flexibility kung mananatiling hindi tiyak ang pangmatagalang kinabukasan ni Leonard sa Los Angeles. Ang dahilan kung bakit partikular na kaakit-akit si Leonard ay ang kanyang kakayahang umakma kay Cunningham sa halip na makipag-agawan sa kanya sa kontrol ng opensa. Mananatiling pangunahing playmaker si Cunningham habang makakapag-focus naman si Leonard sa pag-score, depensa at paghawak sa mahahalagang sandali ng laro. Ang balansing ito ay maaaring makabuo ng isa sa pinakamapanganib na tambalan sa Eastern Conference. Gayunpaman, imposibleng balewalain ang mga alalahanin tungkol kay Leonard. Paulit-ulit na nilimitahan ng mga injury ang kanyang pagiging available sa mga nakaraang season at anumang koponang kukuha sa kanya ay tatanggap ng malaking panganib. Para sa isang batang contender tulad ng Detroit, ang pagsakripisyo ng mahahalagang assets para sa isang manlalarong may issue sa tibay ng katawan ay maaaring maging napakamahal kung magpapatuloy ang kanyang mga problema sa kalusugan. Nananatiling kaakit-akit ngunit komplikadong posibilidad si LeBron James. Ibang sitwasyon naman ang dala ni LeBron James. Hindi tulad ni Leonard, maaaring makuha si James nang hindi kinakailangang isuko ang malalaking trade assets, depende sa magiging istruktura ng anumang kasunduan. Kahit nasa edad na 41, ang 4 na beses na NBA champion ay nananatiling isa sa mga pinaka-impluwensyal na manlalaro sa basketball at patuloy na nakakatulong sa panalo ng koponan sa pinakamataas na antas. Para sa Detroit, malinaw ang dahilan ng kanilang interes. Agad na magdadala si James ng karanasan bilang kampiyon, mataas na basketball IQ, pamumuno at kakayahan bilang secondary playmaker sa isang roster na patuloy pang natututong humarap sa malalalim na playoff run. Ang kanyang kakayahang pagandahin ang laro ng kanyang mga kakampi ay naging pangunahing katangian sa buong kanyang karera at maaaring lubos na mapabilis ang pag-unlad ng batang core ng Pistons. Ang pinakamalaking tanong ay umiikot sa kung paano siya babagay sa koponan at kung paano hahatiin ang kanyang papel. Lumitaw na si Cunningham bilang mukha ng prangkisa at pangunahing tagalikha ng opensa. Ang pagsasama kay James sa estrukturang iyon ay mangangailangan ng maingat na pamamahala upang matiyak na parehong mapapakinabangan ng dalawang manlalaro ang kanilang lakas nang hindi naaabala ang kasalukuyang hierarchy ng koponan. Mula sa pananaw ng basketball, ang pagdagdag kina Leonard o James
ay tiyak na magpapataas ng malaki sa potensyal ng Pistons. Ngunit ang sabay na paghahabol sa kanilang dalawa ay maaaring lumikha ng hindi kinakailangang komplikasyon kaugnay ng salary allocation, lalim ng roster at pangmatagalang flexibility. Kailangang timbangin ng front office ng Detroit ang kanilang agarang hangarin na manalo ng kampyonato laban sa kahalagahan ng pagpapanatili ng isang matatag at pangmatagalang contender sa paligid ni Cunningham. Samantala, kung pag-uusapan natin kung bakit pinirmahan ng Golden State Warriors si Graham Ike sa kontrata at ano ang ibig sabihin nito para sa koponan, hindi ito simpleng dagdag lang ng katawan sa roster. Ito ay isang low risk pero mataas ang posibleng balik na galaw ng Warriors habang naghahanap sila ng mas batang talento na pwedeng umikot sa kasalukuyang core ng team. Si Ike ay dumating matapos hindi madraft ngunit may napakalakas na college resume mula Gonzaga kung saan naging isa siya sa pinakaproduktibong big man sa buong NCAA. Nag-average siya ng halos 20 puntos at 8 rebounds sa huling season niya at nakuha pa ang WCC Player of the Year award. Ang kontrata niya ay Exhibit 10 na nagbibigay ng pagkakataon para mapatunayan niya ang sarili para sa roster o posibleng two-way deal habang dumadaan sa development system ng Warriors. Para sa Warriors, may malinaw na dahilan kung bakit nila sinubukan si Ike. Sa mga nakaraang taon, madalas na naging usapan na kulang ang Golden State sa laki, physicality at interior scoring. Kapag hindi pumapasok ang tres o hirap ang transition offense, minsan wala silang fallback option sa loob. Si Ike ay eksaktong klase ng manlalaro na maaaring makatulong doon. Hindi siya flashy na prospect pero malakas ang katawan, mahusay sa post, marunong kumuha ng rebound at may haba ng kamay na nagbibigay ng potensyal sa depensa at finishing sa ilalim. Ang mas interesante rito ay kung paano siya babagay sa sistema ni Golden State. Kilala ang Warriors sa motion offense, maraming galaw, maraming screen, mabilis na desisyon, at mataas na basketball IQ. Hindi kailangan ni Ike maging superstar para magkaroon ng papel. Ang kailangan niya ay gawin ang maliliit na bagay na nagpapaganda sa sistema, matitinding screen, tamang cuts, offensive rebounds, at mabilis na pagpasa kapag dumating ang dobleng depensa. At dito pumapasok ang pinaka-exciting na bahagi, ang posibilidad na makalaro niya si Stephen Curry. Isipin mo ito, hawak ni Curry ang bola sa taas, dinodoble ng depensa dahil sa threat ng tres, tapos si Graham Ike ang magseset ng solid screen. Kapag nag-commit ang depensa kay Steph, pwedeng mag-roll si Ike diretso sa rim para sa madaling puntos. Ito ang klase ng simpleng basketball na maraming role player ang naging matagumpay sa Golden State. Hindi rin imposible na maging parang bagong version siya ng role na minsang ginawa ng dating Warriors bigs hindi bilang kapalit, kundi bilang bagong estilo. Isang physical finisher na kayang gumawa ng espasyo para sa shooters habang tumutulong sa rebounding. Kapag natuto pa siyang magbasa ng laro at maging mas consistent sa depensa, pwede siyang maging paboritong proyekto ni Coach Steve Kerr. Isa pang magandang aspeto kay Ike ay ang edad at maturity niya kumpara sa ibang batang prospect. Hindi siya sobrang hilaw. Galing siya sa matinding college competition at sanay na sa pressure ng malaking programa tulad ng Gonzaga. Kaya may tsansa na mas mabilis ang adjustment niya kaysa sa karaniwang undrafted rookie. Yahoo Sports. Sa mas malaking larawan, ang pagpirma kay Graham Ike ay parang mensahe ng Warriors na hindi lang sila umaasa sa mga veterano. Habang nandyan pa sina Stephen Curry at Draymond Green, sinusubukan din nilang maghanap ng susunod na grupo ng mga contributor na makakatulong para manatiling kompetitibo ang koponan. At kung mag-click ang chemistry nila ni Curry, posibleng maging isa si Graham Ike sa mga sorpresa ng susunod na season, isang undrafted player na walang masyadong hype pero pwedeng maging paboritong role player ng Warriors fans. Ang exciting na bahagi ay hindi agad pagiging star niya. Ang exciting ay kung paano niya mapapadali ang laro para sa mga superstar ng Golden State habang unti-unti niyang binubuo ang sarili niyang pangalan sa NBA.